mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, at good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning, good morning. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay Huwebes ng umaga. At tayo po ay maaga rin ngayon at mamaya ay papunta po tayo sa lalawigan ng Bulacan, Cecil. Kaya maaga tayong naghahanda. Marami tayong pupuntahan. Paumbong, San Rafael, Bando, Baliwag. Susuyurin nyo pala yung buong Bulacan, Sentol. Susuyurin natin yung Bulacan. Habulin ko muna bago uminit ng uminit. At bukas naman po, nasa Maragondon, Cavite tayo para sa paggunita sa kamatayan ni Gat Andres Bonifacio. Ayun. At Sentol, dahil mainit na pinag-uusapan ngayon yung pagbabalik sa old school calendar. Yan po ating magiging punto ng diskusyon ngayong umagang ito. Wag na nating patagalin pa, Sentol. Dahil nasa ating linya na ng komunikasyon, si DepEd spokesperson, Assistant Secretary Frances Bringas. Good morning po, Asek. Morning, Asek. Asek? Good morning. Asek, good morning. Ayun. Good morning. Good morning, Asek. Pasensya na, ginising ka namin na maaga. Diretso na, si Senator Tolentino po ito. Hello, Senator Tol. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Nung mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapan ay yung pagbabalik sa dati na school calendar. Subalit, itong 2024-2025 merong transisyon. Hindi biglaan kagad na June to March. Pero nung nakaraang araw ay merong pahayag ang Pangulo na mabilis na. So ano ba ibig sabihin nito? Magkakaroon pa ng transisyon? July yung katapusan natin ngayon, may iksing bakasyon, o diretso na kaagad yung pagbabalik sa dating school calendar, Asek? Hello, Senator, napakahirap kung June tayo kaagad ngayon kasi mag-e-end pa lang po yung ating school year. Current school year, mag-e-end pa lang tayo ng May 31 at marami na tayong mga programa na naka-program para sa 2 buwan na bakasyon ng guro at mga mag-aaral. So definitely po, not this year but 2025. Ayun. So ano pa rin, kahit sinabing madaliin, masusunod pa rin yung transition period ng pinlano ng DepEd, correct? Yung original plan ng DepEd na-reduce natin to 2 years, yung 5 years sa transition natin. So, ang original natin ay 2026 pa dapat ang mag-June tayo. Pero dahil may pronouncement si President, we will commit to abide by the decision of the President. So, taga-taga na, ulitin ko ulit. May transition pa, wala na? Meron pa? Meron pa, Senator, pero 2025 yung June natin instead of 2026. Ayun, napabilis. Correct. Cecil, meron kang karagdagan tanong? For this, ito pong papasok na school year, Asek, anong buwan po magsisimula ang pasukan? Cecil, itong papasok na school year, July 29 pa rin ang magiging opening natin. Pero ang ating tinitignan ngayon, yung pronouncement nga ni President Marcos na kailangan by next year mas mabilis ang opening natin. So tinitingnan natin ngayon ang March 31 na ending ng papasok na school year. Ayun, March 31. Kaya lang po, iigsi. Ibig sabihin, babawasan po yung bilang ng araw ng pasok ng mga estudyante. Yes, yan yung magiging effect ng madali ang pagbabalik natin sa June.
at kailangan din nating i-maintain yung 2 months na bakasyon ng teachers at ng mga mag-aaral. So, yung March 31 din ang tinitingnan natin na maagang pagtatapos. Hindi ba ito magiging challenging, ASEC, lalo pat meron tayong hinahabol na kailangan mag-improve yung comprehension po ng mga mag-aaral? Yan yung bibigyan natin ng lunas sa department, pag-aaralan natin yan kung paano natin may iwasan ang pagkakaroon ng additional na learning loss natin kung sakali man nga na March 31 na yung ending natin sa pagpapabilis natin ng June na opening by next year. Ano ba yun? Iikli yung school calendar pero pahabain yung oras? Kasama ba yun sa mga tinitingnan yung intervention, ASEC? Hindi naman siguro kasi ayaw din naman natin na masyadong ma-burn out yung mga bata per day, no? Baka masyadong mahaba yung gugugulin at syempre yung conditioning ng mga bata sa mga ganyang schedule, baka masyado rin silang mahirapan. So, pag-aaralan natin kung ano yung mga pinakamagandang interventions. Pero ngayon po, sir, ano po ba yung mga immediate intervention na inyong mga nakikita para habulin yung mawawalang ilang araw po ba itong mawawala sa school calendar? Gaano po kasi tinitignan natin yung school calendar natin by yung aggressive na reversion natin. 165 days lang ang maiiwan, no? So, ang minimum dapat natin ay 180 days. So, parang meron tayong mga 15 days na magiging balanced dyan. May ano po? Yes, sorry. Sentol. Go ahead po, Sentol. Yung nag-declare kasi ng ADM mode ay halos 7,000 plus lang ngayong kasalukuyang school year. Yung mga iba naman ay hindi na-declare na ganun ang modality ng pagtuturo. Paano kung yung naparami yung absent ng isang estudyante dahil sobrang init ngayon? Ito ba mamasamain ng school authorities o bibigyan ng make-up classes? Yung ADM naman natin, Sentol, hindi yung suspended talaga na walang ginagawa. Naka-home-based learning sila, so they may be on asynchronous modality at may mga home-based learning na nangyayari. Hindi po, yung mga hindi nag-ADM, yung talagang umabsent na dahil sa sobrang init. Kasi 7,000 plus lang yan out of how many schools. Yung mga umabsent dahil hindi sila naka-ADM pero umabsent sila. So, yes. Wala po tayong hindi po tayo nagbibigay ng make-up classes. So, Okay. yan yung gagawin nila is after ng final exam, May 16 and 17, meron pa tayong natitirang 2 weeks na maaring gugulin ng mga batang ito para mag-make-up o maghabol ng kanilang mga requirements na kailangan i-submit bago matapos ang taon. So ang ibig sabihin, hindi mamasamain yung pag-a-absent nila dahil sa tindi ng init? Hindi naman, Senator. Basta lang ito ay may abiso at syempre ito ay justifiable dahil talagang mainit naman dyan sa lugar na yan at bibigyan na lang sila ng mga additional work na gagawin para ma-cope yung mga na-miss nilang araw. Yung sinasuggest ko, ASEC, ito namang El Nino, hindi natin alam kung kailan ulit tatama ito, ganong katagal, ganong katindi. So siguro sa mga planning sessions nyo with DPWH in terms of constructing new classrooms or repairing, dapat siguro pag-usapan na rin, hindi lamang yung mga typhoon-resistant buildings, kundi yung heat-resistant buildings, yung may proper ventilation, para kung sakaling tumama ulit itong mga ganitong weather phenomenon, may hangin naman yung mga classroom na hindi naka-air condition o naka-electric fan, lalong-lalo na sa mga probinsya. Ginagawa ba yan o gagawin? Ginagawa yan, Senator, ngayon yung ating Education Facilities Division. Meron talaga silang ginagawang mga bagong designs na kasama ang DPWH at nagpo-focus talaga sila sa ventilation din at yung roofing materials natin. Yes, siguro iaangat lang yung kisame. Tapos yung jalousie na nakahoy medyo nasa taas. Hindi papasok ang tubig pag malakas ang ulan at tuloy-tuloy din ang pag-circulate ng hangin. Wala na akong tanong. Cecil, at napaaga natin ng gising si Asek. Apo, Sige, Asek, Senator Tol. may pahabol lang po. Meron po ba kayong tinitingnan na immediate intervention para pumapunan yung mawawalang school days? Yung ating school days talaga na tinitignan yung pagdadagdag ng mga araw kung saan naka-ATM yung mga bata. Yan na lang yung natitira nating intervention para mapunan natin yan. So siguro yung pagdadagdag natin ng additional days
na kung saan naka-ADM yung mga bata. Yan muna yung tinitignan natin. Anong ibig sabihin po ng asynchronous class? Yun po ba yun? Asynchronous pa rin yan kasi kung titignan mo yung ating calendar, kung yun ang masusunod natin, may mga ADM sessions na rin tayo dyan, pero magdadagdag tayo ng mga ADM sessions, probably yung mga Saturdays, makukuha natin yung ibang mga Saturdays natin at syempre, ayaw naman natin na lahat naman ng Saturday ay ATM natin kasi mahirapan din yung teachers at mga learners natin. Lastly na lang po, Asek, kayo na po, Direkta, manggaling sa inyo, paalala, ngayon darating po na graduation at moving up ceremonies, ano po ang dapat tandaan, ano po ang hindi dapat gawin? Go ahead po, Asek. Sige, Cecil, salamat. Paalala sa ating mga mag-aaral, ating mga parents at ating mga eskwelahan, ang mga school personnel, ngayong graduation po, we are strictly enforcing no collection policy. Wala po tayong mga i-collect kung anumang contribution sa ating mga parents o ating mga learners at gagastusin natin ang ating school MOE para sa pagdaos ng simple pero makabuluhang graduation ceremonies. Gawin po natin itong hindi masyadong extravagant at syempre gawin natin ito sa mga cooler places, areas of the school. Kapag wala po tayong mga covered courts, gaganapin natin ang ating graduation sa mga maagang oras before 10 o'clock or later in the afternoon after 3:30 p.m. Yun lang, Kailan Cecil. po graduation, Asek? Kailan po? Kailan ang mga graduation? Generally, kailan? Mga petsa? Yeah, general schedule natin, Sen, is May 29 up to May 31. Ayun, malapit na. Maraming salamat, Asek. Yes, Senator Tol. Maraming salamat sa pag-paunlak sa aming paanyaya at good luck po sa DepEd family. Alam mo, Cecil, marami tayong natutunan ngayon pero Yes, Sen. papunta na ako ng Bulacan at tayo ingat po po ay kayo. magkikita-kita bukas. At ang oras po natin ngayon ay alas 6:16 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino at Cecil Villarosa. Sa punto pong ito, bago natin puntahan yung ulo ng ating mga balita, actually, we have to be reminded na next year po, election year yan. Mayo idinaraos yung eleksyon sa susunod na taon. So ang mga guro natin magiging abala yan hindi lang sa paghahanda o pag-aasikaso sa mga estudyante, yung kanilang normal na tungkulin, kundi pati na rin sa paghanda sa eleksyon. Kasi sila yung bumubuo ng Board of Election Inspectors, yun. Kumbaga, baka timely na rin, napaikliin, gawing March 31, 2025, yan po yung target ng Department of Education na pagkatapos ng school year next year. Kasi after po nun, magiging abala na po ang mga guro para paghandaan ang magaganap na 2025 midterm election sa buwan ng Mayo sa susunod na taon. Samantala, sa punto pong ito ay puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-9 ng Mayo taong 2024, dagdag singil sa kuryente. Asahan na, 5 pisong taas singil sa kuryente sa Aklan nagbabadya. DWIZ Balita. Weather disturbance na posibleng maging unang bagyo, binabantayan ng Pag-asa. DWIZ Balita. Bilang ng araw ng pasok ng mga mag-aaral, planong bawasan ng DepEd para maibalik ang old school calendar. DWIZ Balita. Unemployment rate sa bansa o yung antas na mga walang trabaho sa Pilipinas tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority. DWIZ Balita. At 7 opisyal ng Bucor sinibak kaugnay ng kontrobersyal na strip search sa Bilibid. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino at Cecil Villarosa.
Pantabayanan ang detalye ng ating mga balita sa pagbabalik ng programang Usapang Tol, samantala ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:21 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, kinumpirma na ng Meralco na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito'y dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid, kasunod ng pagbagsak ng maraming planta na nagresulta sa pagmahal ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukunan ng Meralco ng power supply. Paglilinaw ni Meralco spokesman Josel Dariaga, batay sa kanilang kwenta, hindi aabot ng piso kada kilowatt hour ang kanilang taas singil sa kuryente. Kaugnay nito, nakatakdang i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang kanilang dagdag singil bukas. DWIZ Balita. Usapin pa rin na may kinalaman sa kuryente, posibleng umabot sa 5 piso kada kilowatt hour ang taas singil sa kuryente ng Akelco o Aklan Electric Cooperative ngayong Mayo. Ito ang inanunsyo ng Akelco General Manager na si Ariel Gepti dahil sa serye ng yellow at red alert status sa Luzon at Visayas Grid, kasunod ng pagbagsak ng maraming planta na nagresulta sa pagmahal ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WESM. Nabatid na 40% ng power supply ng naturang kooperatiba ay nanggagaling sa spot market. Kaugnay nito, sinusuplayan ng kuryente ng Akelco ang probinsya ng Aklan, kabilang na ang Boracay. Samantala, pinayuhan naman ng Energy Regulatory Commission ang mga kooperatiba na mangutang muna sa Land Bank of the Philippines para may pambayad sa mas mahal na kuryente upang mautay-utay nila ang pagpasa ng dagdag singil sa mga consumer. Paliwanag ni ERC Chief Executive Officer at Chairperson Attorney Monalisa Dimalanta, may dalawa ng kooperatiba na kumuha ng anti-bill shock loan sa Land Bank, habang plano rin ng Akelco na mag-apply sa naturang bangko ng pamahalaan. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Rice Fund para sa mga magsasaka isinusulong na pondohan hanggang 2031. Report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Amy Marcos ang patuloy na paglalaan ng pondo sa Rice Fund para sa mga magsasaka hanggang 2031. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na may 10 bilyong piso na pondo para suportahan ang mga magsasaka epektibo sa loob ng 6 taon o mula 2019 hanggang katapusan ng 2025. Ang nais ni Senator Marcos, ipagpatuloy o palawigin pa hanggang 2031 ang Rice Fund upang mapakinabangan ang mga kokolektahing buwis mula sa mga inaangkat na bigas. Ito yung pamagamit ng PhilMec o ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ng PhilRice o Philippine Rice Research Institute at ng mga LGUs at cooperatives. Sa ganitong paraan ay sila na ang bibili, magmimiling at mag-buyback mula sa mga magsasaka upang hindi na laging lugi ang mga ito. Dagdag pa ni Senator Marcos, dapat magkaroon ng Presidential Commission o Task Force para resolbahin ang problema sa bigas, lalo tinaasahan hanggang Hulyo ay tataas pa ang rice inflation dahil sa pagnipis ng pandaigdigang supply at patuloy na pagkasira ng mga pananim dulot ng El Nino. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong naka sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, minomonitor ngayon ng Pag-asa ang posibleng unang bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Namataan ng Weather Bureau ang tinatawag na cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao na maaaring maging low pressure area ngayong araw o sa weekend. Sinabi ng Pag-asa na maaari itong maging tropical depression habang patungo ng PAR at tatawagin itong bagyong Aghon.
Dadaan ang mga namataang cloud cluster sa kalupaan ng Pilipinas at maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Lunes o Martes habang ito ay patungo sa hilagang silangan o silangang bahagi ng bansa. DWIZ Balita. Plano ng Department of Education na bawasan ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante sa school year 2024 hanggang 2025 sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing. Binigyang diin ni Education Assistant Secretary Francis Bringas na layo nitong ibalik ang dati o tradisyonal na school calendar na mula Hunyo hanggang Marso. Balak niya ng kagawaran na gawing 165 days ang pasok para sa paparating na school year sa halip na 180 days. Ayon pa kay Asik Bringas, nakatakdang matapos ang school year 2023 hanggang 2024 sa May 31 para mabigyan ng halos 2 buwang bakasyon ang mga guro at mag-aaral. Nangangahulugan niya ito na sisimulan na sa July 29 ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024 to 2025 at matatapos sa March 2025 habang ang school year 2025 to 2026 ay sisimulan na ng Hunyo at magtatapos ng Marso. DWIZ Balita. Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho nitong March 2024 kung saan naitala ang unemployment rate na 3.9% sa isang press conference. Inanunsyo ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na tumaas sa 2 milyon nitong Marso ang bilang ng mga unemployed Filipino na edad 15 pataas mula sa 1.8 milyon noong Pebrero 2024. Nangangahulugan niya na tumaas ng 205,000 ang mga walang trabaho sa bansa. Gayunman, mas mababa ito kumpara sa 2.42 milyon na unemployed Filipino sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, ang 5.39 milyon mula sa 49.15 milyon na employed individuals ang nagpahayag na nais nilang magkaroon ng karagdagang trabaho o bilang ng oras ng trabaho noong Pebrero 2024 na mas mababa naman kumpara sa 6.08 milyon noong Enero 2024. DWIZ Balita. Ibig pong sabihin niyan, bumaba naman yung antas ng underemployment. Yun, nangangahulugan po yan ng pagbuti ng kalidad ng mga trabaho na meron sa bansa. Samantala, tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Senator Ontiveros na babagalan sa ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Pastor Kibuloy. Report mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Hindi kontento si Senator Risa Ontiveros sa ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Nababagalan at nakukulangan si Ontiveros sa ginagawang paghahanap ng PNP kay Pastor Kibuloy at gayon din sa pagsamsam sa mga baril nito. May 3 warrant of arrest na anya para kay Kibuloy na hindi niya malaman kung ito ba'y appointed Son of God, kung God the Son o kung God the Holy Spirit na invisible daw dahil hindi na makita. Ayon kay Ontiveros, wag naman daw maunahan pa ang PNP ng extradition request ng US kung saan naharap din si Kibuloy sa 6 na kaso. Nadismaya ang senadora sa pagbibigay ng PNP ng 6 na buwan na palugit kay Kibuloy para isurrender ang 19 nitong baril na kinansela na ang lisensya. Tiyak naman daw anya na kaya naman na maipasurrender ito sa lalong madaling panahon. Bago ito inireport ng PNP na isinuko na sa Davao City Police ang 5 baril ni Pastor Kibuloy. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Si PBBM, biyaheng Zamboanga City ngayong araw. Ang detalye ng balita niyan mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Biyaheng Zamboanga City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang mga aktibidad ngayong araw. Sasadyain ng Pangulo ang mga magsasaka at mangingisda sa lungsod kung saan bibigyan niya ng tulong ang mga ito. Gagawin ng aktibidad ng Pangulo sa Universidad de Zamboanga sa lungsod ng Zamboanga, lalawigan ng Zamboanga del Sur. Bukod naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay makakasama din ng Pangulo sina Mayor John Dalipin ng Zamboanga
Zamboanga City. Representative Manuel Jose Dalipid ng 2nd District ng lungsod. Ang Zamboanga City ay isa sa mga syudad at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil na rin sa mababang water level na nararanasan dulot ng El Nino phenomenon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Hipilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Gilbert Perdes. No, kahapon, ito yung binabantayan lang po natin araw-araw na heat index. 25 lugar sa bansa yung nakaranas ng dangerous level na heat index. At ngayong araw po, mahigit 20 lugar naman yung posibleng makaranas ng dangerous level na heat index. Aba, kahapon medyo medyo lumamig-lamig ng kaunti dahil umulan ng bandang hapon no, may mga ilang lugar sa Metro Manila na nakaranas ng mahinang pag-ulan. Samantala, kaugnay pa rin ng ating tinututukang issue sa pagbabalik ng bansa sa old school calendar, kuna naman natin ng pahayag ng kanilang magiging panig, yung mga guro. Paano nila ito paghahandaan at ano yung mga bagay na kailangan ding maikonsidera sa panig naman ng mga guro. Kaugnay po niya, nasa linya ng ating komunikasyon, si Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Good morning sa iyo, Sir Benjo. Yes, Sir Benjo. Umaga po. Yan, sa lahat ng nanonood na ikinig. Yes, good morning, Sir Benjo. Sir, ano ang inyong reaksyon dahil mapapaikli yung bilang ng mga yung school calendar sa papasok na academic school year para mabigyang daan yung pagbabalik sa old school calendar by year 2025? Apo, yun nga po, yun na rin naging usapan ng DepEd at ng iba pang mga stakeholders at doon sa Senate hearing last week nung April 30. So Thursday din po yan at nagkaroon po tayo ang aming position diyan ay dapat lang rin naman po talaga na bumalik tayo and the aggressive proposal from the Department of Education nga po talagang isiksik natin doon sa mas maiksi na school year na number of days mas counting number of days yung school year 2024-2025 para sa 2025 po ay pabalik na tayo sa June. And I think that's the only that's the only way para mas mabilis po tayo na makabalik doon sa old school calendar na yun din naman ang gusto ng nakararami ng halos lahat ng mga kausap po natin stakeholders dito, bata, parents and of course sa amin po sa aming part. In fact, ang sabi nga po diyan during the hearing ni Senator Gatchalian parang galing daw sa amin sa tape kasi yung TDC nag-propose doon sa DepEd na paiksiin nga itong school year 2024-2025 Well, our proposal naman ay hanggang April 11 2025 yun ay 174 days pero mas aggressive pa yung naging tugon ng DepEd na pinasa nila kay President Marcos dahil yun ay composed of 165 days lamang and will end in in the last day of March 2025. So, Ma'am Cecil, ang niresolve dito, unang-una ay spared na tayo doon sa buong month ng April at May, the hottest months of the year. Wala na tayong ina-expect na klase niyan. So, and this is the only sacrifice that we really have to do para maabot po natin yung o makabalik tayo doon sa old school calendar na hindi naman ang gusto ng lahat. Even the President, he expressed his support doon po sa pagbabalik sa old school calendar na mabilisan. Parang bitter pill to swallow. Parang ganun Yeah, exactly, ma'am. Kasi pag hindi, tatagal tayo. Pag hindi, by next year, 2025, meron pa rin tayong klase. That's the original proposal of the Department of Education. In fact, it is contained in one of the DepEd orders, yung DepEd Order number 3, ngayong 2024. Yan din ang nakalagay. Hanggang May 16 ang school year 2024-2025. Sabi namin, kapag hanggang May 16 ito, di halos walang pagkakaiba.
Kasi ngayon, Ma'am Cecil, no, itong current school year natin na hindi pa tapos, no, matatapos ito ng May 31. At nakita natin yung buong buwan ng Abril, no, up to this day, ang daming mga eskwelahan po, no, ang gumamit ng alternative delivery modes, no, ang daming mga local government units ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes. Sa suma total, yung 179 days, no, for this school year, current school year, sa tingin namin, baka hindi na lang 20 yung nabawas dyan. No? So, 159 na lang yan. So, kung ganun yung logic natin, o kahit pa sabihin natin 169 na lang yan, no? Kung ganun ang logic natin, ano po, no? Yung proposal ng DepEd, 165. So, masyadong close na. No? Ibig sabihin, kaysa naman mawalan tayo, no, nung mga araw because of class suspensions, no? Might as well, deklara na natin na hanggang Marso lang tayo. Ano naman po ang inyong iminumungkahi na maging intervention para mapunan yung mawawalang bilang? No? 2 linggo rin po itong mawawala doon sa normal na school calendar. Well, doon sa aming proposal, sinabi din namin yan, no, na the teachers, no, if the DepEd finds it necessary, no, for what we call the makeup classes, na para mahabol yung lost days. Kasi sa aming original proposal, 174, so 6 lang yung hahabulin natin doon sa 180 traditional school days natin sa Department of Education ever since. No? Kami willing pa kami doon sa asynchronous Saturdays. Basta asynchronous. No? At hindi yan magiging, well, our proposal, at least hindi yan each magiging... month, no? At least kada buwan may asynchronous Saturday, ano? Pardon? Kahit isang beses sa isang buwan magkaroon ng asynchronous Saturday class, ano? Yes, ma'am, kuha yan, no? Well, ang proposal din namin hindi naman sunod-sunod, no, para magawa. Kundi may mga subjects, no, may mga araw na pwede nating masabi, no, na this day is asynchronous at dapat magiging ano yan. No, kumbaga magva-vary yan, no? Depende doon sa eskwelahan, ano? Yes. Basta makuha lang natin, ano? Yung burnout din course, po pag sinabing asynchronous talaga. Hindi kagaya ngayon na pinag-check pa rin ng attendance yung mga teacher at yung mga bata, no? At yung iba pinapupunta pa, no, physically sa school. Maling-mali, no? Hindi yun asynchronous kapag gano'n. Yun lang, kailangan lang magkaroon ng klarong guidelines. Baka po kaya rin inilalaban na ng DepEd na matapos ng March 31 para hindi na po mag-overlap doon sa gagampan ng mahalagang tungkulin din ng mga guro sa midterm elections. Kasi May 2025 po yun Yes, ma'am. Isa din po yan. Ano? Kasi yun yung medyo na-overlook po yun ng DepEd, no? Dahil doon sa paghahabol nga, ano? doon sa number of days, no. In fact, ang normal, no, natin na declaration parate, hindi yan bumababa ng 200 days. Parang may 20 tayo na buffer, no. Yan yung buffer days na yan. Yan yung mga local holidays, mga gayon po, no. Pati yung sa mga bagyo, no, yung suspension, yun ano din po. nga yung bagyo. Kaya, yun din yung susunod na itatanong, Sir Benjo. Kasi yung madalas din naman ang class suspension pagka may mga bagyo. So yung 165 days, baka umiksi pa yun if we take into consideration yung mga possible na class suspension. So, mukhang hindi siya ma'am gano'n, ano? Kasi yung 165 days na pinag-uusapan natin is for the school year 2024-2025. So palilipasin po natin itong June at July. No, June at July. Yes. 2024. Okay. Kasi yun yung kasagsagan yung June at July. Kasi July 29 nga pala yung araw ng pasok. Okay. Yeah, exactly. So, kaya po yung 2025, dyan yan papasok. No, kung sakasakali, no, yung mga class suspensions due to inclement weather, papasok yan ng 2025. Ayun. June or July. Ang maigi ho rito, nagkakasundo, nagkakaisa at nagtutulungan ang DepEd at ang mga guro para po mailaban na natin yung pagbabalik sa old school calendar. Ano po, alang-alang sa kapakanan ng mga mag-aaral. Opo, natutuwa nga kami dahil during the Senate hearing, no, last week, no, Senator Tolentino was there. Of course, dalawa lang silang senador na nandun, ano, ang committee chair, si Senator Gatchalian, ano po, no. Yung aming proposal nga, kaya nga nung ako yung nagsalita po doon sa Senate hearing, sinabi ko na mukhang i-atras ko na tong proposal namin dahil mas maganda pa yung proposal ng DepEd, no? Our proposal is an aggressive proposal, of course, no? Pero
mas aggressive pa yung sa DepEd, no? At nung present yan ni ASEC Panchet Bringas po. Okay, marami pong salamat sa inyong oras, Sir Benjo Basas. Yes, Ma'am Cecile, maraming salamat din po sa opportunity to explain this matter. Thank you po. Okay po. Yan po si Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Samantala po, magbigay daan po muna tayo sa maiksing commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:47 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Yan, alamin na natin ang presyo ng mga bilihin sa Palengke Report ni Maring Alexa Avila. Nasa ang palengke ngayon si Alexa, Muñoz Market sa Quezon City. Good morning sa iyo, Alexa. Martinez Public Market sa Mandaluyong City. Ayan, good morning sa iyo, Alexa. Good morning, Ms. Cecil. Lalo na sa mga tagapakinig natin dito sa Usapang Tol sa DWIC. Andito tayo ngayon sa Martinez Public Market sa Mandaluyong para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa gulay, ang sibuyas ay nasa 100, bawang 160. Patatas, sinasabing tumaas daw from 80 pesos to 120 pesos. Ang kamatis mura lang dito kumpara sa kahapon, Ms. Cecil, nasa 60 pesos lang per kilo. Ang carrots ay nasa 100, luya 200, sayote 70, repolyo 50, at ang kalamansi naman, sabi ay tumaas daw ngayon ay 70 pesos na. Sa karne naman, ang pork chop at laman ay nasa 350, liempo 370, buto-buto 320, at ang atay ay nasa 250. Sa manok, nasa 150 naman per kilo. Ang galunggong naman ay 180, Mura-mura dyan, Alexa, yung ano Mura-mura, Alexa, yung manok dyan, Kahapon dun sa pinuntahan mo, 200. Medyo mura nga dito kumpara sa ibang mga palengking napuntahan natin. Dyan ay 150. Ngayon sa tulingan naman at tilapia, mura din, nasa 120. At ang tahong naman ay nasa 130. Kahapon yung napagtanungan natin, nasa 150 pesos. Ayun. Magkano ulit yung binabantayan natin palagi, Alexa, yung presyo ng kamatis? Nasa 60 pesos lang dito ngayon, Cecil. Mura-mura dyan. Kasi ng mga nakaraan man, nasa 70 to 80 pesos no, Alexa. Yun namang presyo ng bigas, Alexa. Kung na-monitor mo. Iba-iba rin, Ms. Cecil. Merong 53 pesos, 55, 56, hanggang 65 pesos yung makikita natin na presyo ng mga bigas dito sa Martinez Public Market. At least stable, yung presyo ng bigas, Alexa. Alexa, ito naman, sino ang maswerteng tumanggap ng Sentol token ngayong umagang ito? Sino ang maswerteng vendor? Kasama natin si Nanay Nida Tiberit. Tindera siya ng mga gulay dito sa Martinez Public Market. Good morning po, Nanay. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. Ayan, Nay. Saan galing yung mga gulay mong tinda, Nay? Sa Divisoria, ma'am. Ayun, nagmura ba, Nay, ang presyo ngayon ng mga gulay? Sa ngayon po, ma'am, tumaas po eh. Ay, tumaas. Tumaas po ang gulay, sibuyas, ang medyo mababa lang, hindi tumaas ay kamatis. Ayun, kaya yung kamatis medyo mura dyan, nasa 60 pesos. Kamusta naman ang benta ngayong umaga, Nay? Ay, hindi naman po pa ako nakakapag dahil pumila pa po ako dito sa ospital. Ayun. Ayos naman po ang bintahan, ma'am. Ayun ang maganda, Nay, no? Yun. Basta pagka, maghapon po ang benta ninyo, Nanay Nida? Opo, po kami din sa maghapon po kami nagtitinda. Naku, pag mainit po, wag kalilimutan, uminom lagi ng tubig, Nay Nida. Ma'am, maganda naman po din sa amin sa tinitindahan namin sa Martinez Market at medyo malamig po, nasa ilalim po kami. Ayun ang mag-inam, Nanay, no? Pero wag pa rin kalilimutan yung inuming tubig kasi minsan yung alinsangan no, na nararamdaman pa rin kahit nasa
kahit na medyo may silong, no, Nay, yun. At syempre, pagkalalabas kayo, huwag niyong kalilimutan isuot yung sombrero ni Sentol kasi mainam yan na panangga po sa matinding init ng panahon. Opo, may masusuot na ako sa Divisoria kasi medyo malakas po ang biyahe namin pag sa motor. Nagsusumbero po talaga ako. Anong oras po kayo pumupunta ng Divisoria? Mga alas 12 po, ma'am. Wow, alas 12 ng hating gabi. Namimili na ho kayo. Tapos anong oras ho ang simula ng inyong tindanay? Pag ganun po kami namamalingking, hindi naman po ako gabi-gabi namamalingking kasi tuwing isa-dalawang araw po ako namamalingking kasi yung binibili ko po pag namalingking. Pang dalawang araw po. Ayun, yun ang mainam. Kaya hindi naman po ako araw-araw. Hindi naman kayo araw-araw puyat, ano ho, Nay? Hindi naman po. Yun. Senior na po, 69 na po, magsi-70 na po ako. Wala naman po sa itsura nyo, Nay, Yun. Basta laban lang sa buhay, Nay Nida. Marami pong salamat. Salamat po. Okay po. Ingat po kayo palagi, Nanay Nida. Alexa? Yes, Cecil. Lakas na yun, ma'am. Ayan. Salamat. Yes, Alexa. Thank you very much po, Nay Nida. Maraming salamat, Miss Cecil. Yes, maraming salamat din sa'yo, Alexa. At mag-iingat ka dyan sa lungsod ng Mandaluyong. Yan po ang presyo ng mga bilihin doon ngayon. May mga bilihin na tumaas, merong nanatili ang presyo at meron din namang bumaba ang presyo. Lalo na yung presyo ng manok, medyo malaki yung ibinaba. 150 pesos po kada kilo dyan sa Martinez Market sa lungsod ng Mandaluyong. Samantala, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A code to live and share. Champions are defined not by their wins, but how they recover when they fall. Thank God! Thank God! Thank God! Have a great day ahead. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan dito sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po ni Senator Francis Tol Tolentino, ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat